Ang Portugal, isang makitid ngunit napakagandang lupain sa pinakadulong kanluran ng Iberian Peninsula, ay matagal nang ipininta ng pandaigdigang media at ng mga kampanyang pangmerkado bilang isa sa pinakamagagandang paraiso sa Europa. Sa unang tingin, mahirap tutulan ang larawang iyon. Nariyan ang mahahabang baybayin ng Algarve na nalulunod sa araw. Ang mga lumang kalsadang bato ng Lisbon at Porto, ang mga gusaling tila na babad sa kasaysayan, ang amoy ng bagong lutong pastel de nata, at ang pangakong mas murang pamumuhay kumpara sa ibang mauunlad na bansa sa kanluran. Para sa milyon-milyong turista, retiradong mayayaman mula sa hilagang Europa at mga dayuhang remote worker na may malalaking sweldo, ang Portugal ay tila isang pambihirang gantimpala ng modernong globalisasyon. Ngunit sa likod ng makinang na postcard na ito, may tahimik at malupit na trahedyang araw-araw na lumalamon sa mismong mga mamamayang Portuges. Para sa kanila, ang sariling bayan ay hindi na paraiso kundi unti-unti nang nagiging isang lugar na mahirap tirhan, mahal mabuhay at lalong imposible pangarapin bilang tahanang may kinabukasan. Ang pinakamapait sa lahat ay ang banggaan ng dalawang magkaibang realidad sa iisang espasyo. Habang ang mga banyagang may hawak ng dolyar, pound o malalaking euro income ay namumuhay sa Portugal na parang napakamura ng lahat, ang karaniwang Portuges ay unti-unting itinataboy palabas ng sariling lungsod, sariling komunidad at minsan maging ng sariling bansa. Ang krisis na ito ay hindi lamang simpleng usapin ng mataas na renta o mababang sahod. Isa itong malalim na pagkawasak ng social contract. Isa itong banggaan sa pagitan ng mga ipinagbibiling pangarap sa internasyonal na pamilihan at ng brutal na realidad ng araw-araw na pamumuhay ng mga lokal. Sa isang banda, ibinebenta ang Portugal bilang romantikong destinasyon ng magandang buhay. Sa kabila, milyon-milyong mamamayan nito ang nakikipaglaban para lamang manatiling nakatayo sa gitna ng tumataas na gastusin, humihinang serbisyong pampubliko at sistemang ekonomiyang waring gumagana para sa iba ngunit hindi para sa sarili nitong mamamayan. Kung hahanapin ang ugat ng kasalukuyang trahedya, kailangang balikan ang panahon ng European debt crisis, lalo na ang mga taong malapit nang gumuro ang Portugal sa bigat ng pampublikong utang at kinailangang humingi ng saklolo sa Troika. Sa desperadong paghahanap ng dayuhang kapital, inilunsad ng Estado ang isa sa pinakakontrobersyal na polisiya nito, ang Golden Visa. Sa pinakasimpleng anyo, malinaw ang mensahe ng programang ito. Kung ikaw ay dayuhan at may sapat na yaman upang bumili ng ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang libong euro, maaari kang makakuha ng karapatang manirahan sa Portugal at mabigyan ng mas madaling daan patungo sa kalayaan sa loob ng Schengen area. Sa papel, tila ito ay matalinong paraan upang humatak ng puhunan. Ngunit sa praktika, binuksan nito ang pinto sa isang dambuhalang baha ng spekulatibong pera mula sa mga global elite. Pumasok ang kapital mula sa iba't ibang sulok ng mundo, kabilang ang mga mayayamang negosyanteng Chino, oligarkyang Ruso at kalaunan ay mga Amerikanong mataas ang kita. Hindi sila pangunahing dumating upang magtayo ng pabrika, lumikha ng mataas na kalidad na trabaho o pagyamanin ang lokal na produktibong ekonomiya. Dumating sila upang bumili ng ligtas na asset. Ang bahay, apartment at gusali sa Lisbon at Porto ay naging parang safety deposit box ng pandaigdigang yaman. Ang dating mga komunidad na may ugat sa kasaysayan at kultura ay unti-unting ginawang laruan ng internasyonal na merkado. Ang mga tahanang dapat sanay para sa mga pamilyang Portuguese ay ginawang instrumento ng pag-iimbak ng kayamanan. Sa sandaling naging daan sa residency ang pagbili ng bahay, hindi na lamang ito usapin ng tirahan. Naging tiket ito sa heograpikong pribilehiyo. At sa puntong iyon, ang presyo ng lupa at pabahay ay humiwalay na sa tunay na kakayahang bumili ng mga lokal. Ang sumunod dito ay hindi aksidente kundi lohikal na resulta ng financialization ng pabahay. Ang bahay na dapat ay pangunahing pangangailangan ng tao ay ginawang produktong pampinansyal. Malalaking asset managers at investment groups ang pumasok, bumibili ng buong gusali o mga bloke ng apartment, saka inaayos ang legal na istruktura upang mapaalis ang mga matatagal nang nangungupahan. Pagkatapos mapaalis ang mga residente, nire-renovate ang mga gusali,
pinapaganda ang imahe at ibinabalik sa merkado sa halagang renta o bentang lampas na lampas sa kayang bayaran ng karamihan sa mga Portuguese. Ang pinakamasakit dito ay hindi lamang pagtaas ng presyo kundi ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam na ang lungsod ay para sa mga naninirahan dito. Ang sentro ng mga lungsod ay nagsimulang gumalaw ayon sa lohika ng kita, hindi ayon sa lohika ng komunidad. Lalong lumala ang lahat nang pumasok ang short-term rental platforms tulad ng Airbnb. Sa mga makasaysayang distrito gaya ng Alfama at Moraria sa Lisbon, ang mga apartment ay hindi na tinitingnan bilang mga tahanan kundi bilang mga makinang kumikita bawat gabi. Ang dating mga kalye na puno ng kapitbahayan, boses ng mga bata at amoy ng lutong bahay ay napalitan ng rolling luggage, keypad lock at walang tigil na pagpasok at paglabas ng mga pansamantalang bisita. Sa ilang lugar, napakalaking porsyento ng housing stock ang inilipat tungo sa short-term tourist rental. Dahil dito, lumiit ang supply para sa mga lokal at sumipa pataas ang presyo ng renta. Maraming mamamayang Portuguese ang napilitang lumipat sa malalayong suburb kung saan mas mahaba ang biyahe, mas kaunti ang oportunidad at mas mababa ang kalidad ng pampublikong serbisyo. Hindi lamang pabahay ang nawala sa kanila, nawala rin ang mismong karapatang manatili sa sentro ng sariling kasaysayan. Kung ang Golden Visa ang nagbukas ng tarangkahan para sa global elites, ang pagdagsa naman ng digital nomads ang nagpalalim sa mas pino ngunit mas malawak na anyo ng displacement. Sa panahon pagkatapos ng pandemya, sumabog ang remote work. Biglang naging posible para sa isang software engineer mula San Francisco, designer mula Berlin o consultant mula London na manirahan sa Lisbon habang kinikita pa rin ang sahod na nakahanay sa antas ng mayamang ekonomiya. Muli pinili ng Estado ng Portugal na salubungin ang alon na ito. Nagkaroon ng mga visa pathway tulad ng D7 at Digital Nomad Visa, kalaki pa mga tax privilege na lubhang paborable sa mga dayuhan, kabilang ang non-habitual resident regime. Para sa mga banyaga, napakagandang deal nito. Para sa mga lokal, isa itong halos tahasang insulto habang ang mga Portuhes ay nagbabayad ng mabibigat na buwis at nakikibaka sa mababang kita, may mga bagong dating na kumikita ng 10 beses na mas mataas at may mas magaan pang pasaning buwis. Dito malinaw ang pinakamasakit na tensisyon ng globalisasyon. Hindi naman personal na may kasalanan ang bawat remote worker na lumipat sa Portugal, ngunit kapag ang isang lokal na suweldo ay nasa antas ng ilang daang euro hanggang kaunti lampas 1,000 bawat buwan, habang ang bagong dating ay handang magbayad ng 2,000 euro para sa maliit na apartment ng hindi nagdadalawang isip, buong merkado ang nagbabago. Ang presyo ng kape, pagkain, serbisyo at lalo na renta ay naaayos ayon sa kakayahan ng mas mayamang grupo, hindi ayon sa kita ng lokal na populasyon. Ang mga tradisyonal na cafe na dating para sa karaniwang almusal ay napapalitan ng co-working hubs at specialty coffee shops na may presyong hindi naabot ng maraming Portuguese. Unti-unting nabubuo ang isang lipunang may dalawang antas. Ang isa ay kosmopolitang bula ng mga dayuhang mataas ang kita at ang isa ay lokal na populasyong patuloy na nagtatrabaho ngunit mas lalong hindi makasabay sa lungsod na dating kanila. Ang ganitong pagbabago ay lalo pang naging malupit dahil sa fundamental na kahinaan ng ekonomiya ng Portugal. Sa pinakaubod ng problema, naroon ang isang malupit na kabalintunaan. Ang cost of living ay lalong sumasabay sa mga lungsod ng First World, ngunit ang suweldo ay nananatiling mababa ayon sa pamantayan ng kanlurang Europa. Kahit tumaas ang minimum wage sa mga nagdaang taon, nananatili itong kulang kung ihahambing sa pagsabog ng presyo ng renta at pangunahing bilihin. Sa maraming kaso, ang karaniwang Portuguese na nagtatrabaho ng full-time ay hindi kayang upahan ng mag-isa ang isang simpleng apartment sa Lisbon o maging sa mga kalapit na lugar. Kapag ang renta ay kumakain na ng halos buong buwan ng sahod, ang natitira ay hindi na buhay kundi pagkakasurvive lamang. Ang simpleng matematika ng buwanang budget ang naglalantad sa krisis ng walang retorika. Kapag mas mahal ang upa kaysa sa makatwirang bahagi ng kita at kasabay nito'y tumataas ang kuryente, pagkain, transportasyon at gamot,
ang tao ay hindi na umaakyat. Siya ay unti-unting nilulunod. Hindi aksidente ang mababang sahod. Bahagi ito ng mas malalim na structural model ng Portugal na matagal nang umaasa sa mga sektor na mababa ang value added tulad ng turismo, hospitality, retail service at iba pang trabahong mababa ang bargaining power. Dahil kulang ang malawakang industrial upgrading, limitadong innovation ecosystem, at siksik ang burokrasya at pasaning buwis sa mga lokal na negosyo, hindi nakakalikha ang ekonomiya ng sapat na bilang ng mataas ang kalidad at mataas ang kita na trabaho. Kaya kahit may edukasyon ng maraming Portuguese, madalas ay napupunta sila sa mga posisyong hindi tumutugma sa kanilang kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit lumawak ang tinatawag na working poverty. May trabaho ang tao, ngunit ang trabaho ay hindi sapat upang makabuo ng seguridad, ipon o pangmatagalang plano. Sa ganitong sistema, ang pagsisikap ay hindi na tulay tungo sa pag-angat. Nagiging depensa na lamang ito laban sa tuluyang pagkahulog. Ang pinakamatinding resulta ng kombinasyon ng mababang sahod at mataas na gastusin ay ang malawakang pag-alis ng kabataang Portuguese sa kanilang bansa. Ito ang isa sa pinakamabigat na sugat ng Portugal sa kasalukuyan, ang brain drain ng isang buong henerasyon. Maraming batang profesional, kabilang ang mga doktor, nurse, inhinyero, siyentista at tech workers ang pinipiling umalis patungong France, Germany, Switzerland, United Kingdom, Netherlands at iba pang bansang nag-aalok ng mas disenteng sahod at mas malinaw na kinabukasan. Masakit dito, ginastusan ng Portugal ang edukasyon ng mga kabataang ito, ngunit sa huli, ibang ekonomiya ang makikinabang sa kanilang talino at lakas. Para sa maraming kabataang Portuguese, ang pananatili sa sariling bayan ay tila katumbas ng pagpapaliban ng buhay. Mananatili sa bahay ng mga magulang ng mas matagal, ipagpapaliban ang pagbuo ng pamilya, isasantabi ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at tatanggapin na lamang ang ideya ng permanenteng kawalan ng katiyakan. Sa antas ng Estado, ang emigration na ito ay higit pa sa personal na trahedya. Isa itong estratehikong pagdurugo ng pambansang kapasidad. Habang umaalis ang pinakabatang at pinakaedukadong bahagi ng populasyon, naiiwan ang bansang may mas tumatandang lipunan, mas malaking pressure sa pension system at mas mahinang base para sa innovation. Sa halip na maging sentro ng panibagong industrial at teknolohikal na sigla, nagiging parang tagapagsanay lamang ang Portugal ng human capital para sa mas mayayamang bansa sa hilaga ng Europa. Ito ang isa sa mga pinakamapait na irony sa loob ng European Union. Malayang makakagalaw ang tao, ngunit sa loob ng iisang pamilihan, ang mga mahihinang ekonomiya ay kadalasang nagsisilbing source ng murang paggawa at talent para sa mas malalakas. Ang resulta ay isang death spiral. Mahina ang lokal na ekonomiya kaya umaalis ang mga kabataan. Kapag umalis sila, lalo pang humihina ang kakayahan ng ekonomiya na magbago at lumakas. Ang pagbagsak ng kalidad ng buhay sa Portugal ay hindi nagtatapos sa housing at labor market. Unti-unti ring lumulubog ang welfare state, lalo na ang pambansang sistemang pangkalusugan, ang SNS, na dating ipinagmamalaking bunga ng demokratikong Portugal matapos ang Carnation Revolution ay humaharap sa matinding krisis sa staffing, pondo at kapasidad. Maraming doktor at nurse ang umaalis sa pampublikong sistema at tumutungo sa pribadong sektor o kaya'y nangingibang bansa dahil sa mas mabuting sahod at kondisyon sa trabaho. Bunga nito, dumarami ang mga mamamayang walang family doctor, sumisikip ang emergency rooms at humahaba ang pila para sa espesyalistang konsultasyon at operasyon. Sa ilang pagkakataon, naging pambansang balita ang mga buntis na kailangang maghanap pa ng bukas na maternity ward sa iba't ibang ospital dahil nagsasara ang ilan sanhi ng kakulangan ng tauhan. Ang mga kuwentong ito ay hindi iilang isolated incident lamang. Simbolo sila ng sistemang unti-unting nawawalan ng kakayahang tuparin ang batayang pangako nito sa mamamayan. Para sa may kaya, may alternatibo, private healthcare. Ngunit para sa karaniwang manggagawa, ang paghina ng pampublikong kalusugan ay direktang banta sa dignidad at buhay.
Kapag ang Estado ay nag-aalok ng mga tax incentives sa dayuhang may mataas na kita ngunit hindi mapanatili ang sapat na bilang ng doktor, nurse at pasilidad para sa sariling mamamayan, malinaw ang mensahe. Ang sistema ay mas handang magsilbi sa pag-akit ng kapital kaysa sa pagprotekta sa tao. Ganiyan din ang nangyayari sa edukasyon. Matagal nang nagrereklamo ang mga guro sa mabagal na pagtaas ng sahod, hirap sa cost of living at kakulangan ng suporta. Lalong tumitindi ang problema kapag naitalaga sila sa mga syudad na sobrang taas ng renta. Paano maninirahan ng isang guro sa Lisbon kung ang sahod niya ay hindi sapat kahit sa disenteng kwarto? Hindi katakataka kung bakit maraming guro ang nagpoprotesta, nagwewelga o tuluyang umaalis sa propesyon. Ang pinsalang dulot nito ay hindi lamang kakulangan ng tauhan. Isa itong unti-unting pagkasira ng intelektual na kinabukasan ng bansa. Kapag humihina ang pampublikong edukasyon at kalusugan habang tumataas ang pribadong alternatibo, lumalalim ang class divide. Ang may pera ay lilipat sa pribadong paaralan at klinika, ang wala ay mananatili sa sistemang pagod, kulang at mabagal. Sa gayong kalagayan, hindi na lamang kita ang naghihiwalay sa mga uri ng tao. Pati pag-asa sa disenteng serbisyo at mas magandang kinabukasan ay unti-unting nagiging pribileheyo. Ito ang isa sa pinakamapanganib na yugto ng kahit anong demokrasya. Ang sandaling nararamdaman ng karaniwang mamamayan na nagbabayad sila sa isang estado na unti-unti namang tumitigil sa pagganap ng pinakabatayang tungkulin nito. Sa mas malawak na pananaw, may isa pang batayang kahinaan ng Portugal. Ang labis na pagdepende nito sa turismo bilang makina ng ekonomiya. Matagal nang ibinebenta ng bansa ang araw, dalampasigan, kasaysayan, pagkain at relaxed na lifestyle bilang pangunahing produkto sa pandaigdigang merkado. Sa isang antas, epektibo ito. Dumami ang bisita, kita, hotel, restaurant at serbisyo. Ngunit kapag ang masyadong malaking bahagi ng GDP at trabaho ay nakasandal sa tourism economy, nagiging marupok ang kabuuang istruktura. Ang turismo ay sensitibo sa pandemya, recession sa ibang bansa, geopolitical tension, pagbabago ng travel behavior, at maging climate stress. Kapag bumagsak ang daloy ng turista, mabilis ding nawawala ang kita at trabaho. Ngunit kahit hindi bumabagsak ang turismo, may kapalit ang sobrang tagumpay nito. Itinutulak nito ang ekonomiya. Kasabay nito, ang mass tourism ay may mabibigat na external costs. Napupuno ang mga makasaysayang lungsod. Bumibigat ang pressure sa transportasyon, basura, tubig, at urban infrastructure. Sa mga lugar tulad ng Algarve, lumilitaw ang tensisyon sa pagitan ng pangangailangan ng lokal na populasyon at ng modelong pang-ekonomiyang nakatuon sa resort, golf course, at holiday consumption. Sa madaling salita, hindi lamang inuubos ng turismo ang urban housing stock. Pati ang likas na yaman at pampublikong espasyo ay muling inaayos ayon sa panlasa ng panandaliang bisita kaysa sa pangmatagalang pangangailangan ng mamamayan. Kapag ang pambansang estratehiya ay umiikot sa paglilingkod sa mga dumarating at umaalis, may panganib na maging estranghero ang mamamayan sa mismong ekonomiyang ipinagmamalaki ng kanilang bansa. Pagkatapos ay dumating ang pandaigdigang inflation shock mula 2022 na lalo pang nagdulot ng sakit sa isang lipunang dati nang manipis ang safety margin. Para sa bansang may malaking pagdepende sa imported energy at iba't ibang produktong kailangang bilhin sa labas, mas masakit ang inflation kung ikukumpara sa mas mayamang bansa sa hilagang Europa. Tumaas ang presyo ng pagkain, langis, pangunahing bilihin at lalo na ng enerhiya. Sa papel, maaring mukhang simpleng pagtaas lamang ito ng consumer prices. Ngunit sa totoong buhay, ang inflation sa Portugal ay katumbas ng paggipot ng bawat silid sa bahay. Kapag mas mahal ang pag-init ng tahanan sa taglamig, mas maraming pamilya ang natutulog sa ginaw. Kapag mas mahal ang karne, tinapay o gulay, mas kaunting sustansya ang naiuuwi sa hapag. Kapag mas mahal ang gasolina at kuryente, mas mabilis maubos ang sahod na dati nang hindi sapat. Sa bansang may malaking bahagi ng populasyong mababa ang kita, ang inflation ay hindi lamang macroeconomic indicator. Isa itong aktual na pandurog ng pang-araw-araw na buhay. Lalong nakapagpapagalit sa publiko ang pakiramdam na may mga sektor
na kumikita pa ng husto habang ang karaniwang mamamayan ay naghihigpit ng sinturon hanggang sa sukdulan. Kapag nakikita ng tao na tumataas ang ulat ng kita ng malalaking kumpanya habang sila ay hindi makapagpainit ng bahay o makapag-ipon ng sapat para sa renta, madaling sumiklab ang malalim na kawalang tiwala sa ekonomiya at politika. Ang inflation, sa ganitong konteksto, ay nagiging mekanismo ng redistribusyon paitaas. Kumukuha ito sa mga bulsa ng ordinaryong manggagawa at inililipat ang pressure sa pabor sa mga monopolyo, landlord at may control sa mahalagang asset. Ito ang dahilan why ang krisis sa Portugal ay hindi dapat intindihin bilang simpleng serye ng hiwa-hiwalay na problema. Ito ay magkakaugnay na sistema ng pressure na sabay-sabay sumisikip sa isang populasyon na limitado na ang kakayahang huminga. Sa harap ng lumalaking galit ng publiko, sinubukan ng pamahalaan ng Portugal na tumugon sa pamamagitan ng iba't ibang package ng reforma, kabilang ang mga hakbang sa ilalim ng Mais Habitao. Sa antas ng retorika, malalaki ang pahayag. Pagtatapos ng ilang uri ng Golden Visa na nakaangkla sa real estate, paghihigpit sa bagong lisensiya para sa local accommodation, at pagrepaso sa ilang tax privilege para sa mga dayuhan. Ngunit sa mata ng maraming mamamayan at eksperto, ang mga tugong ito ay huli na at kulang pa. Ang pinakamalaking pinsala ay nangyari na. Naitakda na ang bagong level ng presyo sa housing market. Libo-libong dayuhang nakapasok noon ay patuloy pa ring nakikinabang sa mga dating pabor. Ang mga investor na nakabili na ay hindi basta mawawala at ang pagtatayo ng social housing o malawakang affordable housing program ay nananatiling mabagal balot sa burokrasya at hindi sapat ang saklaw kumpara sa laki ng krisis. Dito pumapasok ang mas masakit na tanong. Kaya ba talagang kumilos ng Estado laban sa mga interes na nakinabang sa krisis? O ang sistemang pampolitika mismo ay nahuli na ng mga puwersa ng real estate, financial capital at lobby groups? Kapag paulit-ulit na nakikita ng mamamayan na ang mga patakaran ay parang laging maingat na hindi masaktan ang malalaking may-ari habang ang mga nangungupahan at manggagawa ang patuloy na nagdurusa, mabilis lumalalim ang cynicism. Nawawala ang paniniwala na ang demokrasya ay epektibong mekanismo para ituwid ang pambansang direksyon. At kapag humina ang tiwala sa tradisyonal na sentrong politika, lumalawak ang espasyo para sa mga puwersang populista at ekstremista. Sa Portugal, kapansin-pansin ang pag-angat ng partidong Chega bilang sintomas ng mas malawak na pagkadismaya sa dating kaayusan. Ang pag-usbong nito ay hindi maipapaliwanag sa iisang dahilan lamang, ngunit malinaw na pinalakas ito ng pakiramdam ng maraming mamamayan na sila ay pinabayaan ng mga tradisyonal na partido. Kapag hindi masolusyonan ng gitnang politika ang pabahay, suweldo, katiwalian at dignidad ng ordinaryong tao, may mga botanteng humahanap ng mas agresibo at mapanuligsang boses. Ito ang mapanganib na yugto ng krisis. Ang sandaling ang ekonomikong pagkabigo ay nagsisimulang magbunga ng mas malalim na political fragmentation. Sa ganitong kalagayan, ang bansa ay hindi lamang nahaharap sa housing emergency at social stress. Naharap din ito sa posibilidad ng pangmatagalang instability kung saan mahirap makabuo ng matibay na consensus para sa tunay na structural reform. Kasabay ng class tension at political anger, lumalalim din ang banggaan ng mga henerasyon. Maraming kabataang Portuhes ang nakadarama na mas mataas ang kanilang pinag-aralan at mas masipag silang henerasyon, ngunit mas maliit ang tsansa nilang magkaroon ng sariling bahay at matatag na buhay kaysa sa kanilang mga magulang o lolo't lola. Ang mga nakabili ng bahay noong mas bababa pa ang presyo ay nakinabang sa pagtaas ng asset value. Samantalang ang mga kabataan ngayon ay pumapasok sa sistemang halos imposible ang ownership maliban kung may mamanahin o malaking tulong mula sa pamilya. Sa ganitong ayos, ang lipunan ay unti-unting nagiging neo-feudal sa karakter. Ang kinabukasan ay mas nakabatay sa pagmamana ng ari-arian kaysa sa bunga ng edukasyon at sipag. Para sa mga kabataang walang matibay na family wealth, ang trabaho ay nagiging paraan lamang upang magbayad ng renta sa mga may hawak ng lupa at apartment. Ito ang modernong anyo ng pagkakagapos.
Hindi nakapagtatakang sa ganitong sitwasyon ay sumabog ang mga protesta sa mga lansangan ng Lisbon at Porto. Ang kilusang tulad ng Casa para Viver ay hindi simpleng episodikong pagtutol lamang. Isa itong moral na sigaw laban sa modelong pang-ekonomiya na tinitingnan ang lungsod bilang commodity at ang mamamayan bilang hadlang sa kita. Sa mga demonstrasyon, malinaw ang mga panawagan. Ang bahay ay karapatan, hindi luxury asset. Ang lungsod ay para sa tinitirhan, hindi lamang para sa investor at turista. Ang dignidad ay hindi dapat ikompromiso para sa estadistikang paglago. Kapag libu-libong tao mula sa iba't ibang sektor, estudyante, guro, nurse, manggagawa, pensyonado ang nagkakaisa sa isang issue, ibig sabihin ay umabot na sa isang kritikal na antas ang pagkasira ng social balance. Hindi na ito reklamo ng iisang sektor lamang. Isa na itong pambansang pagputok ng matagal ng kinimkim na galit sa kabuuan. Ang trahedya ng Portugal ay hindi simpleng kuwento ng isang bansang naging masyadong popular sa mga dayuhan. Mas malalim at mas mabigat ito roon. Isa itong babala tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang Estado ay piniling isuko ang espasyo ng pamumuhay ng sarili nitong mamamayan kapalit ng mabilisang pagpasok ng kapital kapag ang pabahay ay tinrato bilang investment vehicle sa halip na pundasyon ng lipunan, kapag ang paglago ay sinusukat sa dami ng dumarating na pera, ngunit hindi sa kalidad ng buhay ng mga taong naninirahan doon. Mula Golden Visa hanggang digital nomad incentives, mula Airbnb expansion hanggang tourism dependency, mula stagnant wages hanggang brain drain, mula mahinang serbisyong pampubliko hanggang political radicalization, ang lahat ng hibla ng krisis ng Portugal ay magkakaugnay. Hindi ito random na serye ng sakuna. Isa itong sistema ng mga desisyong magkakasunod na unti-unting nagtanggal sa ordinaryong Portuhes ng kakayahang manatili, umangat at maniwala sa hinaharap. Ang pinakamahalagang aral dito para sa buong Europa at maging sa iba pang bahagi ng mundo ay malinaw. Walang saysay ang makintab na GDP growth, tumataas na property values at dumaraming foreign residents kung ang kapalit naman ay ang pagkawasak ng mismong lipunang dapat makinabang sa kaunlaran. Ang isang bansa ay hindi maaaring manatiling matatag kung pinalalabas nito ang sariling kabataan, pinahihina ang kalusugan at edukasyon, at ipinauubaya ang mga lungsod sa lohika ng pandaigdigang spekulasyon. Maaaring magmukhang matagumpay sa brochure ang ganitong modelo. Maaari pa nga itong hangaan ng mga investor. Ngunit sa antas ng tao, ang resulta ay alienation, galit, at pagkaputol ng ugnayan sa pagitan ng mamamayan at bansa. Ang Portugal ngayon ay nagsisilbing salamin ng isang mas malawak na krisis ng kanlurang modelo ng pag-unlad, kung saan ang market efficiency ay ipinagpapalit sa human security at ang mga lungsod ay binabago upang maging kaakit-akit sa capital flows kahit hindi na sila abot kaya para sa mga taong bumubuo ng kanilang kaluluwa. Sa huli, ang tanong para sa Portugal ay hindi lamang kung bababa muli ang renta, tataas ba ang sahod o gaganda ba ang serbisyo ng Estado. Ang tunay na tanong ay kung maibabalik pa ba nito ang pangunahing prinsipyo na ang bansa ay dapat para sa mga mamamayan nito. Kung hindi magagawa iyon, mananatili itong magandang tanawin para sa mga dumadalaw, ngunit isang mabigat na pasanin para sa mga naninirahan. At kapag ang isang bayan ay naging mas mabuting destinasyon kaysa tahanan, doon nagsisimula ang pinakamasakit na anyo ng pambansang pagkabigo. Hindi ito usapin ng nostalgia lamang. Ito ay laban para sa karapatang manatili, bumuo ng pamilya at magkaroon ng dignidad sa sariling bayan. Kung ang Portugal ay hindi kikilos ng mas radikal laban sa spekulasyon, mababang sahod at pagkasira ng welfare state, magpapatuloy ang pag-alis ng kabataan, pagtaas ng galit sa lansangan at pagguho ng tiwala sa demokrasya. Sa sandaling iyon, ang bansang minsang ipinagbili bilang paraiso ay tuluyang makikilala bilang babala kung paano winawasak ng walang prenong kapital ang isang lipunang dating buo at may pag-asa pa